Kagaya ho ng nababanggit natin kanina, meron ho tayong mga kapanayam. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Walang iba, ang presidente ho ng bayan, si Ginoong Renato Reyes. Maki-update ho tayo sa plano nilang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang gabi, Ginoong Renato, and welcome to the program. Magandang gabi po sa inyo sa ating mga tagapakinig. Sir, si Bombo Victor ho ito together with Bombo Jai, unang-una ang complaint nga ho na ihahain ho ninyo ay tumutukoy ho doon sa systematic and large-scale plunder sa pamamagitan ho ng allocations, ito hong tinatawag na mga unprogrammed appropriations at umano'y kickbacks. Ano ho ang concrete evidence or documents ho ang ihahain ninyo para patunayan na direktang napunta ang mga pondong ito sa Pangulo o sa kanyang mga top officials? Go ahead po. Well, ang ating pong aligasyon ay merong sistema na itinaguyod ang Pangulo na nagpapahintulot ng malawakang korupsyon through the system of allocables na sinasabi, no, congressional and other palace officials na merong mga projects na inilalagay sa National Expenditure Program, nilalagay sa national budget. Ina-allege din natin na lubhang pinalobo ng Pangulo, pinalaki ang unprogrammed appropriations sa isang antas na hindi pa nakikita sa ating kasaysayan, at ang mga unprogrammed appropriations na to ang ginamit para sa flood control projects and other infrastructure projects na tainted ng corruption. At ang release ng pondo ng unprogrammed appropriations na ito ay hindi mangyayari nang walang presidential approval dahil yun ang isinasaad sa batas. At syempre pa kasama na rin dyan yung pagkuha ng PhilHealth funds, no, na ginamit din to fund the unprogrammed appropriations in PhilHealth funds na napunta dito rin sa mga anomalous flood control projects. Syempre, seryoso yung mga aligasyon na merong delivery ng kickbacks or SOPs or commitments na tinanggap ng mga supposedly tinanggap ng mga USEC, at itong mga USEC na to ay pinagbitiw na lamang at hindi pa kumakaharap sa anumang kaso hanggang sa kasalukuyan, indicating na sila ay pinoprotektahan dahil nga ang kanilang tinanggap na mga supposed kickbacks or commitments ay intended hindi naman para sa kanilang sarili, kung hindi para sa Pangulo. Yung magnitude, yung laki ng pondong pinag-uusapan ay hindi simpleng diskarte lamang ng mga USEC, kung hindi intended for the highest official of the land. Well, dahil super majority ho ang administrasyon sa Kongreso, gaano po ninyo nakikita kung feasible ba na umusad itong reklamo na inyong ihahain, at ano ang inaasahan yung magiging outcome kung hindi ito i-calendar o ipasa ng susunod na o sa susunod ho na stage? Alam niyo po, syempre given na, no, na they have the super majority, they have the numbers, no? Tyranny of numbers nga po ang nangyayari. Hindi naman po yun ang nagtatakda kung dapat ba o hindi na i-file ang reklamong ito. Kasi nga, naghahanap din tayo ng accountability. Ang presidente ay hindi naman basta-basta pwedeng idemanda, no? So ang paraan to hold the president accountable is through the impeachment, through the removal from office. Wala naman pong itinatakdang kulong, no, itong prosesong ito at this stage, pero mahalaga na mayroong measure of accountability na matamo, no. Okay, wala kaming super majority, pero hindi ba dapat pakinggan muna ang mga alegasyong ito? Huwag i-prejudge, huwag iratsada at i-dismiss, no, or ilaglag. Hindi ba yun ang nasa public interest? At yun ang gusto namin sanang makamit dito, no, na mabigyan ng pagkakataon na marinig yung mga alegasyon at makatulong sa publiko na maunawaan kung paano umiiral yung sistema ng corruption. Ito hong mga complainants ay mga taxpayer, mga workers, mga farmers, mga student at mga teacher at iba pang mga anti-corruption advocates. Ano po ang gusto nyong maunawaan ng publiko tungkol ho sa epekto ng umano'y scheme na ito sa ordinaryong mamamayan? Go ahead po. Ang gusto natin ipaliwanag sa ordinaryong mamamayan, tayo po taon-taon sa bawat galaw natin sa mundong ito, nagbabayad tayo ng buwis. Sa kada pagkain natin, sa kada pagbili ng anumang produkto, binabayaran tayo ng buwis. Every month nagbabayad tayo ng buwis.
pero yung buwis na yon hindi sa atin na ibabalik ng tama at dahil sa systematic na corruption ay nauuwi lang no sa bulsa ng ilang mga politiko at mga opisyal at mga malalaking kontratista. So hindi po Mm. katanggap-tanggap kasi pinagkatiwala natin sa gobyerno na kolektahin yung buwis natin. Pero hindi nila ito tamang ginagamit at ibinabalik sa atin. So yun yung betrayal of public trust dun eh. No? Yung ganoong klase ng corruption. No? Yun. Ang Ginoong Renato, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Sir, pagdating naman sa process and timeline, kapag na-transmit na itong complaint, ano po yung inyong immediate procedural steps na inaasahan nyo sa House? At saan ba sa process ninyo nakikita ang mga posibleng bottleneck? Well, syempre, ang isang hurdle natin ngayon, we have to file the complaint. Tapos kapag na-file na po yung complaint, inaasahan that the Secretary General will transmit the complaint to the Speaker, and the Speaker should refer the complaint to the Justice Committee para ma-determine yung sufficiency in substance, sufficiency in form, yung grounds for impeachment. So, yan po, medyo may pag-aalangan or pangamba kasi nga may naunang nag-file ng impeachment complaint. Pinapalagay na it is a weak impeachment complaint intended to protect or shield the president. So, ang atin pong panawagan dyan, hindi naman ipinagbabawal yung multiple impeachment complaints basta within one impeachment proceedings. Ang dapat pong gawin dyan ay i-refer lahat no, na maifa-file, i-refer lahat sa Office of the Speaker at yung Speaker i-refer niya sa Justice Committee. Wala ho dapat na usapin na ito kasi nauna, so ito lang, kung sino yung nauna, yun lang ang i-consider. Hindi na po yun pinapayagan no? Nag-rule na po ang Supreme Court dahil hindi naman po karera ng daga ang impeachment process. So dapat po, kapag nakapag-file kami tomorrow, kasama ito sa matatransmit sa Speaker at simultaneously ma-refer sa Justice Committee sa susunod na linggo kung nag-resume na ang session. Nais namin malaman, sir, may time frame po ba kayong tinitingnan kung kailan dapat umusad itong complaint para hindi ito ma-stall o ma-bury in committee? Well, under the rules, the Speaker has 10 days to refer the complaints to the Justice Committee. Tapos, within 60 days, dapat ma-decision na ng Justice Committee itong isasampa nating complaint. Of course, after that, dapat dalhin sa plenaryo para pagbotohan yung committee report. So, dapat ito hindi magtagal, dapat magkaroon ng sapat na panahon para marinig yung reklamo at sana ay manatiling bukas ang isipan ng ating mga mambabatas na hindi ito basta ibasura dahil yun ang atas ng Malacanang. So yun ang ating babantayan dyan. Sir, nakakausap niyo na po ba o nagpadala ba kayo ng mga feelers sa ibang lawmakers outside the Makabayan Bloc para sa mga possible support at ano po yung mga naging feedback so far? Sa ngayon kasi ang focus pa natin ay yung 3 endorsers natin from Makabayan. Once na matapos at ma-file ang complaint ay ito ay maaari ng ibahagi sa iba pang mga mambabatas. We will welcome, of course, if other lawmakers decide to endorse this complaint. So hindi po ito exclusive lang for Makabayan lawmakers. Any congressperson can also endorse this impeachment complaint. Panghuli Sir, na lamang, Bob Victor? Ginoong Renato, matanong ko lamang, kailan niyo po ba planong ihain itong impeachment complaint against PBBM? Gaya ng inanunsyo namin kanina, magka-file kami tomorrow. Obligado rin po na paagahin dahil nga po ayaw natin na ma-technical tayo at hindi maisama sa order of business kapag nag-resume ang session sa susunod na linggo. So tuloy na po tomorrow. With that, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa mga manonood at mga tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Magandang gabi, Ginoong Renato Reyes, at ingat po kayo. Maraming salamat. Mga kabombo at ka-Sir Nation, nakaprimo natin walang iba ang presidente ng bayan, si Ginoong Renato Reyes Jr. Kaugnay pa rin ho sa paghahain nila bukas ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.